Ano pa? Katulad po ng kanta kanina, sabi po, you are perfect in all of your ways. At yun po ang tinutukoy si Lord. Si Lord ay perfect sa lahat ng bagay. At ang isa pong parte doon ay ang kanyang timing. Yung God's timing ay always perfect. Ayan, sabi nga po sa Matthew 5 verse 48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Ayan. Sinasabi naman po sa scripture na perfect po ang ating Panginoon. Dahil po flight attendant ako or cabin crew or flight stewardess, isi-share ko na lang din po yung journey ko sa pagiging flight attendant. Hindi po siya madali kasi lagi po akong jet lag. Kung naranasan nyo na pong lumipad sa ibang bansa, iba po yung impact ng jet lag, yung hindi mo po alam kung anong araw na, kung anong oras na, at kung kailan ka ba matutulog. At wala din pong schedule yung kain ko. So, napakahirap po. Ma-share ko lang po, nung nakaraang araw, siguro mga last month ko pa po ito nabasa, yung story po ni Elizabeth at ni Zechariah. Feeling ko familiar naman po kayo, di ba si Elizabeth ay kamag-anak po ni Mary. Tinatry nilang, kumbaga nung panahon nila, sila yung mga righteous, yung talagang sumusunod sa commandments. Ang kulang na lang ay baby. Hindi sila nagkakaanak. At kumbaga, yun na lang yung parang iniintay nila. Pero kasi si Elizabeth, ang alam ko, hindi siya possible magkaanak. Tapos matanda na din sila. So parang kumbaga, uugod-ugod na. And yan. So, nasabi kong perfect timing kasi 'di ba, kinausap ng anghel si Mary na siya nga ang magdadala kay Jesus Christ. At naniniwala ako na according yun sa God's plan, God's perfect timing yung pagsilang kay Jesus Christ. At yung pagdadalang tao din naman ni Elizabeth, sinabihan siya na magkakaanak siya. At ang itatawag niya ay si John. Sa Luke 1 verse 13, your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. At kung ako yun, parang mapapaisip ako, bakit kaya ngayon pa na parang uugod-ugod na kami ni Zechariah, tapos ngayon pa kami magkakaanak. Pero hindi, si Elizabeth and si Zechariah, hindi sila nag-isip ng ganon. Tinanggap lang nila yung blessing. And kung tayo man, minsan napapaisip tayo. Pero normal naman yun. Pero nonetheless, lagi lang nating tanggapin yung blessing. Amen po ba? Sabi po sa Luke 1 verse 25, the Lord has done this for me. In these days, He has shown His favor and taken away my disgrace among the people. Ayan. So, kung ako din si Elizabeth, mapapaisip ako, ano bang ginawa ko, Lord, mga nakaraang araw? Bakit ngayon mo binigay? May extra prayerful ba ako nakaraang araw? Or may ginawa ba akong tama? Pero kasi nga, God is perfect, and yung plano niya, fulfilled na sa panahon ngayon. Kaya nag-unfold na lang yung promises niya sa panahon natin. And etong story na to, maganda lang siyang malaman natin na yung plano ni Lord laging perfect. Ayan. Ayan nga. Doon sa Galatians 4 verse 4, but when the right time came, God sent His Son. So right time. Laging lahat ng pangako ng Panginoon, laging ang blessing ng Panginoon ay right time. Siguro tayo po may mga hinihiling tayo kay Lord. Hindi ko po alam yun. And tinatry po natin na, syempre hindi po mawawala yung lagi tayo nag-aaral. Kung alin po niyo, health, or baka katulad po kayo ni Elizabeth na gusto din magkaanak, or
meron din po kayong pangarap na gusto matupad. And in my case po, nung before po ako maging flight attendant, gusto ko po talaga maging flight attendant at lagi ko po talaga yung bukang bibig sa pamilya ko. Final interview, yun yung dalawa na yung maging interview sa'yo. Tapos talagang batuhan ng questions. Ang tinanong lang, sinong best friend mo, anong trabaho niya? Naisip ko nung panahon na yun, ay kung gusto nila, gusto ka talaga nila. Hindi dahil sa sobrang galing mong sumagot, ganyan kahaba yung English mo. Tapos sabi ko, tapos napaisip ako, Lord, ang perfect ng timing mo talaga, no? Kasi sabi ko, di ba, dito yung gusto ko, tas ang kulit ko, tinry ko pa mag Cebu Pacific, tinry ko pa mag Philippine Airlines, tinry ko pa mag Air Asia. Tas parang siguro sinasabi sa akin ni Lord, di ba para sa'yo yan? Kumbaga kung si Elizabeth, merong John, ako may Qatar Airways. Alam ko naman na hindi lang ito yung plano ni Lord for my life. And laging may waiting season sa buhay natin. And kung may waiting season ka ngayon or may nakuha ka, lagi mong panghawakan na perfect si Lord. Perfect yung timing niya. Sabi po sa Luke 1, verse 45, Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. We are blessed dahil fulfilled na ang promises ni Lord sa atin. Intayin na lang natin yan mag-unfold. Amen po ba? Next. Ayan, mananalangin tayo, mag-iintay tayo, magiging hopeful tayo, maniniwala tayo, at sa kanyang perfect time, maging faithful lang tayo sa mga plano niya. Meron nga po ako nakitang prayer pag nagde-devotion ako. Ito po, Dear Father, help me to keep trusting in you even in long seasons of waiting. I know your timing is perfect. I ask that you keep my faith filled and my heart with peace and joy. In Jesus' name, amen. Again, Jesus is perfect in all of His ways. At sabi po sa Philippians 2 verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. At ayun lamang po, maraming salamat kay Lord dahil lagi niya ako iniingatan sa aking mga flights. Ayun lamang po, maraming salamat po sa pakikinig. God is perfect. Be perfect for your Father is perfect. So minsan sa ating buhay, parang kay Abraham, sipin ninyo, kaya sumunod si Abraham sa Diyos na siya pumunta sa lupang pangako. Ang isa sa naka-inspire sa kanya is yung gagawin siyang isang malaking bansa at magkakaroon siya ng anak. Ngayon, kung titingnan mo yung sitwasyon ni Abraham, bakit 100 years old pa nung siya binigyan ng anak? Diba? Ang isipan natin siguro, sana nung bata pa ako, mas malakas pa ako para ma-enjoy ko yung fellowship ko sa aking anak. Yung, di ba, yung matagal na pagsama. Kaya lang, 100 years old, nung dumating si Isaac. Di ba, parang, ba't ang tagal ngayon pa, maedad na ako, tapos saka pa ako magkakaanak. Di ba, parang, ang gusto natin, ma-enjoy natin ang ating blessing, yung mahabang panahon, bata ka pa. Pero nakikita ko po dito kasi, yung plano po ng Diyos kasi is, pag sinabing, yung sabi ng Galatians 4:4, sa takdang panahon, but when the fullness of the time, ibig sabihin, yung parang matured na or perfect na yung time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Diba? Na
talagang ang Diyos, yung timing niya mas may layunin, may purpose. Kaysa minsan, dun sa isip natin, yung gusto natin, mas bata pa tayo, gano'n na, makuha na agad natin, ma-enjoy natin ang matagal na panahon. Pero, siyempre, ang Diyos mas may alam ng tamang timing eh. Si Zachariah, tsaka si Elizabeth na matagal na mag-asawa, tapos nung sila binigyan ng anak din ay nasa kanilang makaedadan na, di ba? Pero makikita mo doon, ang gusto ng Diyos, kapartner siya doon sa doon sa timing at saka sa plano. Huwag yung lang sarili mong gustong plano. Tama po ba? Ganun ang gusto ng Diyos. Bilang tayo po ay nakipagrelasyon sa Panginoon, hindi lamang yung gusto natin ang dapat masunod. Kailangan yung gusto rin niya. Kasi siya yung Diyos, siya yung bilang tayo ay body of Christ, siya yung pinaka-head, tayo yung kanyang katawan. At sabi nga ng pag-aaral natin, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Di ba? Ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, just like Paul. Sinabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. So, isang maliwanag na makikita natin na kapag ikaw ay nagmamatured na sa Panginoon is palaging ang iniisip mo ay hindi na lamang yung sarili mong gusto. Kung ano yung gusto din ng Panginoon, yung pag-iisip niya. Dahil nagtitiwala po tayo na the best palagi yung plano ng Diyos. Perfect. Tama po ba? Perfect. So, ibig sabihin, may trust ka, may tiwala ka sa timing ng Diyos kasi perfect siya. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo na siya yung masusunod, siya yung dapat maghari sa ating buhay. Kagaya nga po ng ating pinapaksa ngayon. Sabi ng iba, wala na raw tayong law kasi tinubos na tayo ni Jesus sa law. Di ba? Sabi yung kasunod kasi nung Galatians 4:4, sa takdang panahon ay isinilang ng isang babae ni Virgin Mary ang isang bata, si Jesus, kaya may Pasko, sa ilalim ng kautusan. Diba? So, ipinanganak si Jesus sa takdang panahon ni Mary sa ilalim ng kautusan. So, siya po'y nasa ilalim ng kautusan. At alam natin na sa pag-aaral natin, yung kautusan ay naging purpose niya is naging tagapagturo patungo kay Kristo. Kasi ang ginawa ni Kristo, kaya perfect ang timing ng pagkabigay ng Diyos sa Kanya, una sa mga Hudyo, pangalawa din sa atin, upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. Pansinin niyo magaling. May purpose po ang Diyos sa perfect timing niya. Di ba? So, bilang mga mananampalataya, nagiging malawak yung ating isipan. So, pag gusto ng Diyos, mangyayari talaga dahil may purpose siya. Kaya siya isinilang ng isang virgin at pagkatapos ay nasa ilalim ng kautusan, may purpose pala. Anong purpose? Para matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. To redeem those who were under the law. At huwag natin kalilimutan na yung law of old covenant system ng mga Hebreo, hindi tayo kasama doon. Yun yung ating pinag-aralan doon sa Exodus chapter 4, kung hindi ako nagkakamali, na sila ay nakipag-covenant sa Diyos, na lahat ng utos ng Diyos, after na sila'y lumabas mula sa Egypt or makalaya sa pagkaalipin mula sa Egypt from Pharaoh, ay sila ay binigyan ng covenant para sila i-bless kung sila susunod, at kung hindi sila susunod ay merong curse. Diba? So yung pong
law of Moises ay merong blessing at may cursing, at ang agreement ay kailangan nilang i-fulfill or mag-obey doon sa book of the laws, ang aklat ng kautusan na kanilang inagree. Nag-agree sila doon, di ba? At sa sumunod na verse nga is niratify yon ni Moises at nag-sprinkle ng dugo ng baka ba, ng hayop, para pagtibayin yung kanilang pakikipagkasundo. At alam natin na sila ay nag-violate, kaya meron silang tinatawag na cursing at magkakaroon sila ng tinatawag na yung penalty ng law ay nakapaloob doon. That's why yung sabi nung verse 4 and 5, ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan, under the law. Tayo namang mga Gentiles, napag-aralan natin na yung ating law, yung Romans 2:14 and 15, which is yung conscience na from Adam and Eve nang sila ay kumain ng ipinagbabawal na knowledge of good and evil, sila ay namatay. Ano yung namatay? Yung kanilang espiritu, yung kanilang inward man. Ano ba? So mayroong pagkakaiba yung law of sin and death na from Adam, para sa lahat po yon. Para sa lahat. Kasama na rin po doon yung mga Hudyo. Kaya lang, bukod pa yung covenantal na pinasok nila, nasusundin nila yung kautusan. Kaya po yun po yung sinasabi ng Revelations 12. Sabi diyan, nakita ko yung mga patay, malalaki at maliit, nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat. Yung mga aklat po dyan ay yung lumalabas yung Book of Laws at nabuksan ng ibang aklat at siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon saan? Ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Kaya kung ano yung nasusulat sa aklat na ayon sa kanilang mga gawa, so makikita natin na yun po yung covenantal agreement ng mga Hudyo, ng mga Israelites na lumabas from Egypt sa pagkaalipin sa Ehipto, di ba? At nakipag-agreement sila doon sa Exodus. Kaya yun po yung sinasabi sa Revelation na according to their works. So, pag bumalik tayo doon sa Galatians 4:4, kung bakit ipinanganak si Jesus sa ilalim ng kautusan, sabi nung verse 5, para tubusin. Ito yung pinakamagandang diwa po ng Pasko eh. Total, December na ngayon. Papunta na tayo sa yung pinagdiriwang natin. Bakit Merry? Masayang Christmas, maligaya. Na dapat, ang kaligayahan na makikita natin dyan ay yung tayo ay tinubos sa ilalim ng kautusan. Yung kautusan natin, yung not according to our works, kundi yung conscience, di ba? Na upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Dahil kung mananatili ang tao, una ang mga Hudyo, kung bakit si Jesus ay primarily isinugo para sa mga Hudyo, is lagi silang nasa ministry of death, yung parusa. Yung wrath of God, nasa kanila. Kasi, di ba, ang sabi ng Romans chapter 4, verse 15, where there is law, there is wrath. Kapag merong law, gumagawa yan ng galit. Di ba? Sila yung nakapaloob doon sa judgment na may wrath of God na nangyari noong AD 70. Yun yung sinasabi ng Revelations 20:12 na binasa natin kanina. So dito, makikita naman natin dito na yung tinubos tayo doon sa Romans 2:14-15, yung conscience. Lagi kang guilty in the sight of God. Lagi kang guilty, yung isipan mo, laging nandun yung bagsak ka dahil meron kang nagagawang kasalanan. Pero tayo ay tinubos din sa conscience. Tingnan mo nga yung Hebrew chapter 9, sabi ng 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience. Nakita niyo ba yan? Purge your conscience from dead works to serve the living God. Di ba?
ang pinurge ng dugo ni Jesus, kasi sa verse 13, for it the blood of bulls and of goats, yan yung mga handog sa Old Testament ng mga Hudyo. Sanctify it to the purifying of the flesh. Ang nililinis ng mga dugo ng hayop, yung flesh, outward, physical. Pero yung dugo ni Jesus, ang nililinis, anong purge, nilinis yung conscience. So yung isipan natin ay hindi na guilty sa mata ng Diyos pag pinag-usapan yung kasalanan. Diba? So yung kung bakit naging masaya ang Pasko natin is dahil alam mo, malaya na tayo sa kasalanan, hindi na tayo guilty, purged na yung conscience dahil tinapos na nga ni Jesus according to Hebrew 9:26, tingnan natin, doon sa bandang huli, but now, once in the end of the world, had He appeared, si Jesus ay nagpakita. Anong purpose? To put away sin by the sacrifice of Himself. Di ba? Put away, inalis. So wala nang kasalanan in the sight of God, kaya yung ating isipan, hindi na siya guilty, hindi ka na nakukonsensya dahil sa ginawa ni Jesus na paghahandog ng kanyang buhay at ng kanyang dugo, nilinis yung ating conscience dahil tinapos na niya and put away sin, ang bisa ng kasalanan. Maliwanag po ba yan? Yun yung bakit ka merry, masaya. Merry Christmas. Amen? Kasi inalista niya yung bisa ng kasalanan, pero pinag-usapan natin, kaya yung sinasabi doon sa verse 5, perfect ang timing. Diba? Pag bumalik ka doon sa Matthew, yung be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Paano natin, una sa mga Hudyo, halimbawa sa atin, paano natin i-applyan sa ating buhay? Okay. Ayan na yun, di ba? Ang ganda. Yung unang-una, naging perfect tayo, yung ating inward man, yung ating spirit is wala nang delivered na from the power of darkness, which is sin. Malaya na sa kasalanan kasi sabi ng Hebrew 9:26, put away sin by the sacrifice of Himself. Di ba? Na put away na yung sin. Kaya yung inward man mo, righteous, perfect. Amen? Okay, paano mo naman i-apply yan habang nabubuhay ka? Siyempre, inaangkin mo, pinananampalatayanan mo, na perfect na, secured na, ligtas na, at sasabing talagang maliwanag ang kaligtasan na ikaw ay nasa perfect na layunin ng Diyos sa ating buhay. Okay? Sana mag-gets nyo na yung purpose ng Diyos papunta sa level ng pinakamataas na blessing sa ating buhay. Kung bakit yung kaligayahan ng mga mananampalataya is yung joy of salvation, totoo sa'yo dahil maliwanag na yung Diyos ay perfect sa kanyang purpose. Kung bakit yung ine-expect ng ating isipan ay bakit ganon? Kung kailan pa ako matanda na, bakit ganit? Ba't ngayon lang? Kung maaga, salamat. Pero kung medyo parang late na ang timing ng Diyos na dumating sa buhay natin, nakikipagkaisa ka doon. Kaya minsan, may time na parang ganito, parang bilang lingkod ng Diyos, bilang matagal na rin ako naging Christian, kaya lang, sabi ko, bakit ngayon lang 60 plus na ako nung nakita ko yung liwanag ng plano ng Diyos at layunin ng Diyos according to the scripture. Kasi habang tumagal na iba yung mindset ng yung nire-reveal ng scripture na hindi pala yon. Ang pinaka-purpose pala ng Diyos ay eto, mas maganda, bakit hindi pa ito natuklasan ko noon pa? Bakit ngayon lang? Parang late na, pero kagaya ng sinasabi ng exhortation of faith, may timing ang Diyos at ang timing niya ay
tatanggapin natin at pananampalataya natin na perfect. Amen? So, yun yung kagandahan. At ang sabi ko nga, alam si Zachariah at si Elizabeth, sabi nga ni Faith, ano sila sa kautusan. Kasi nasa ilalim sila ng kautusan that time. Kasi ang ipinanganak pa lang nila si John the Baptist na magpapakilala. Ano yung purpose ni John the Baptist? Para ipakilala sino? Yung tagapagligtas, ang Mesiyas, si Jesus. Di ba? Napaka-espesyal nung daladala ni Elizabeth na ibinigay na anak sa kanya, na yung nasa ng kanyang puso ibinigay, pero kapartner niya yung Diyos. Hindi yung pangsarili lang niyang gusto. Kaya yung timing ng Diyos ang nasunod dahil yun yung plano niya. Diba? Yun yung napakaganda na yung kanyang magiging anak na si John, siyang nag-introduce kay Jesus. Siya yung gumising ng isipan ng mga Hudyo na dumarating na ang kaharian ng Diyos. Sipin ninyo, napaka-blessed nung mag-asawa na kahit na hindi sila nagkaanak nung maaga pa, pero yung namang naging anak nila ay mayroong magandang layunin at kapartner nila ang Diyos dun sa binigay na blessing sa kanilang buhay. So, ano yung revelation? The revelation is this. Makikita natin na dapat lagi sa ating buhay, wag lamang yung ating gusto ang masusunod. Kung hindi mas maganda na yung gusto mo at ang gusto ng Diyos nagkakaisa. Amen? Lalo na tayo mga Christian, sa ating panahon ngayon, tayo ay Kristiyano. Ang ibig sabihin, nanampalataya ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo through Christ. Kaya nga Christian, nakipagkaisa ka sa gandang layunin ng Diyos kung bakit niya ibinigay si Kristo, kung bakit nagkaroon ng Pasko, is hindi na tayo nabubuhay ngayon sa ating sarili. Sabi ko nga, meron tayong dual citizenship. Isang taong panlabas at isang taong panloob. At yung kanyang the best na ginawa ng mabuti ay yung ating inward man, yung ating espiritu. Kung bakit, sabi ko nga, bakit itinuloy-tuloy ko po yung okay, wala na tayo hindi tayo kasama sa covenantal judgment na yung hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. At tayo naman, andun tayo sa 2 Timothy 1:9 na not according to our works tayo ay iniligtas ng Diyos at inalis niya yung power of death. He had saved us and called us with unholy calling, not according to our works. Di ba? Parang contrast yan nung Revelations 20:12 na sila hinatulan according to their works. Pero tayo naman, nung hinatulan ng Diyos yung kasalanan natin na para mawala na yung kamatayan, yung power of death, ay hindi ayon sa ating mga gawa. Not according to our works, but according to His. Ayun ang maganda dun but according to His own purpose. Yun yung maganda. Na sa lahat ng buhay mo, pag ikaw ay Kristiyano, pag nagmamature ka, ang purpose ng buhay mo, hindi na sa sarili mong kagustuhan. Kung hindi, magiging masaya ka, lalo ka magiging masaya kasi kasama mo ang Diyos. Kasi nga, in union na tayo with Christ. Pag sinabing in union, nakipagkaisa ka sa plano ng Diyos. Kaya sabi doon, according to His own purpose. Amen? Di ba ang ganda doon? Na yung buhay mo, naaayon sa layunin ng Diyos at hindi lamang sa sarili mong kagustuhan. According to His own purpose and grace sa biyaya, which was given us in Christ Jesus before the world began. Imagine, before the world began, bago pa likhain ng mundo, yun na yung naplano ng Diyos sa atin. Yun na yung nasa isip ng Diyos sa atin. And then, kaya ano sabi ng verse 10? Pasanin ninyo. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death. Yun yung maganda dyan. Inalis na niya ang power of death. Nagapi na niya yung power of death Yan yung pinakahuling gagapiin niya according to 1 Corinthians chapter 15 verse 26. Tingnan natin. The last enemy
that shall be destroyed is what? Kapag na-destroy na niyo yung power of death, meron ka ng eternal life. Ganon yung kaligayahan natin. Yung isipan mo maliwanag, sa pananampalataya mo, napakaligaya at napakasaya ng ginawa ni Kristo. Magiging inspirasyon mo habang nabubuhay ka sa lupa. Kasi kasama ka sa purpose ng Diyos. At ang buhay natin is hindi ka na nabubuhay sa iyong sariling pangarap. Kung hindi kasama mo ang pangarap ng Diyos. Maganda ba yon na yung pangarap ng Diyos sa atin ang natutupad? At ang maganda rito, may pangarap na talaga ang Diyos at natutuklasan lang natin according to the scriptures sa Bible pa rin. May purpose pala ang Diyos. Ang dami kayo nagpe-pray na, sana malugod ko ang Diyos, ma-please ko siya. Sana kasama ko ang Diyos. Good news. Perfect. Ang buhay ng mga mananampalataya is perfect. Bakit perfect? Kasi kasama mo ang Diyos, hindi lamang mo inaangkin na nasa iyo ang Diyos, kung hindi ayon sa kanyang pag-iisip, ayon sa kanyang purpose, sa kanyang layunin, kasama mo ang Diyos. Through Christ. Kaya tayo Kristiyano. Yun yung magandang Kristiyano. Kita yung liwanag ng layunin ng Diyos na nilalakaran niya habang nabubuhay sa lupang ito. Amen. Diba? Blessing po ba yun? Yes. Imagine, kasama mo ang Diyos, pati yung kanyang layunin at kanyang pag-iisip, be ye perfect as your Father is perfect. Na yung purpose ng Diyos, perfect, at ikaw ay nakipagkaisa, kaya andun yung na perfect yung buhay ng mga mananampalataya. Amen? Okay. Tuloy natin. So, di ba napakaganda nung journey ng ating buhay sa lupang ito dahil alam mo, kasama mo ang Diyos at pati ang pag-iisip ng Diyos sa tao ay nangyayari at nakikita natin maliwanag sa atin dahil isinasaad ng kanyang mga salita. Okay. Covenantal judgment is only for the Israelites. Pero yung universal judgment is naganap na noong AD 30 sa cross dahil hinatulan na niya doon yung kasalanan. Tinapos na niya yung kasalanan. Kaya in the spirit, in our mind, is tapos na sa mata ng Diyos yung kasalanan. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Bakit wala na tayo sa condemnation? Kasi wala na kasalanan doon sa ating espiritu, sa ating inward man. Who walk not after the flesh. Tandaan ninyo, sa spirit yan. But after the spirit. Okay. Kaya sabi ko nga, matutuklasan din natin na hindi license to sin yung grace. Kasi from the law of sin and death, sa mga Hudyo, covenantal, according to their works. Sa mga Gentiles, conscience. Sabi nung Hebrew 9:16, purge, malinis na yung ating conscience. Tapos na yung sa isip mo, according sa ginawa ni Jesus, by His appearance, He had, put away sin. Di ba? Inalis na yung kasalanan. So tapos na yung kasalanan. Kaya, ano sabi ng verse 2, Romans 8, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Meron pala tayong law. Mga kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano, meron tayong law. Ano yung law? Law of the Spirit of life in Christ Jesus. Ano yon? Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yun yung law of the Spirit that gives life. Bakit? Dito sa krus, inabolish niya yung death. Galing yan doon sa sin. Kasamang inabolish yung sin. Had made me free from the law of sin and death. Diba good news yan? Ngayon, ano yung law of the Spirit that gives life? Na sa kanyang resurrection, pinuhay niyang maguli yung ating espiritu na dating patay. Diba?
Kaya yung ating isipan na dati guilty, ang sabi ng ating isipan, lahat tayo nagkasala, walang matuwid, wala, kahit isa, bagsak tayong lahat in the sight of God. Pero nung dumating by the appearance of Jesus Christ sa krus, He had abolished death. Kaya wala na tayo doon sa law of sin and death. Kung hindi tayo lumipat saan? Law of the Spirit in Christ Jesus na nagbibigay ng buhay, eternal life. Amen. Kung lilinawing magaling at uunawain ang value nung ginawang blessing, kung bakit sinabi ng Ephesians 1:3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us. Tapos na, past tense na, pinagpala na tayo sa pamamagitan nito with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ba? All spiritual blessing. Sipin ninyo, ganong kalaking kayamanan yan. Hindi kagaya ng kayamanan ng mundong ito. Pinagpala tayo sa mundong ito, salamat sa blessing, sa buhay, sa kaibigan, sa mga meron tayo sa lupang ito, which is alam nating temporal yan, pero blessing din in the physical realm. Pero makikita natin na yung ginawa ni Jesus na purpose niya, kung bakit perfect yung kanyang purpose at saka yung timing niya, kasi pinagpala niya tayo sa lahat ng pagpapalang espiritual, meron ka ng eternal life. And sabi ko nga, kaso mo, hindi natin nakikita. Pero sabi ng Bible, yun yung pinakamataas na blessing. Diba? Okay, balik tayo sa Romans 8:2. Pinalaya tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Maliwanag na po ba to? Kung bakit masaya yung ating buhay sa even na habang nabubuhay ka sa lupang ito, lupa man, langit na rin. Amen? Amen? Dumating nawa ang kaharian mo kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Dahil sa ginawa ni Jesus ay mayroon na tayo ngayong tunay na kalayaan, wala nang bisa ang kasalanan. Okay. At tayo ngayon ay nasa law of the Spirit that gives life. Kaya wala, hindi po totoo yung, pwede nang gumawa ng kasalanan. Kasi meron tayong law. Kung tayo ay nasa law of the Spirit of life in Christ Jesus, sa law of the Spirit of life in Christ Jesus, ay naging kapartner ka ni Jesus, body of Christ, nakipagkaisa, in union, para tayong ikinasal. Agree po ba kayo doon? Kasi nakipagkaisa ka nanampalataya ka, nakipagkaisa ka, kaya pumasok ka sa pananampalataya sa ginawa ni Jesus, lalo na doon sa gospel, kaya ikaw ay in union, nakipagkaisa. At tayo ay body of Christ, siya yung head, siya ang ulo. Asan ba yung ulo ninyo? Andito yung isipan. Ang pinakamahalagang bahagi ng katawan ng tao, andito yung sa kanyang head, andun yung isipan. Ito yung nagde-decide kung ano ang mabuti na dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Kung ano yung dapat mong tanggapin at naririto rin ang magde-decide na kung ano yung the best tatanggapin mo. Tama? Kung tinanggap mo si Jesus, the best na magiging decision mo sa buhay. At siya yung head. Kaya po sumisimbolo yan yung sinasabi sa Romans chapter 7. O hindi ba ganyan nalaman mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan. Na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya ay nabubuhay. Alam niyo po itong, nung ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng law of Moses at tayo namang mga Gentiles ay nasa law of conscience, tayo po ay nagpapasubmit doon. Wala pa si Jesus noon, di ba? Tuloy mo, verse 2. Sapagkat ang babae na may asawa, ayan ang metaphor. Inihambing kung sino yung pinapasubmitan natin, parang yung asawang babae. Napatali siya. Sabi diyan, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Di ba yung
yung sinasabi na yung mag-asawa, till death do us part. Ang makapaghihiwalay lamang sa bisa ng pagkakaisa ng union ng mag-asawa pag namatay na yung isa. Ay sabi diyan, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay namatay, kalag na sa kautusan ng asawa. Ano yung kautusan? Kamatayan lang ang magpapahiwalay. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa at siya'y makisama sa ibang lalaki, siya ay tatawaging, ano tawag sa kanya? Adulterer o mangangalunya. Dapat kung namatay na ang asawa, ano sabi diyan? Laya na siya sa kautusan. Pag namatay, ano yung kautusan? Na kapag siya'y nakisama sa ibang lalaki o babae habang buhay pa yung kanyang asawa, siya'y mangangalunya. Pero pag namatay na, wala na siya sa kautusan na yon. Ano pat siya hindi na mangangalunya bagaman siya nakisama na sa ibang lalaki. Verse 4. Kasi ninyo ito magaling. Yung palang sinasabi from verse 1 to verse 3, paghahambing ng mag-asawa. At paghahambing ng isang Kristiyano, pag ikaw ay mananampalataya, pagdating ni Kristo, patay ka na sa kautusan. Kasi, di ba sabi nung Galatians 4:5, nung ibinigay si Jesus, ay para nasa ilalim siya ng kautusan para tayo ay tubusin sa ilalim ng kautusan. Makawala ka sa kautusan. Gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan. Paano? Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, pag po pala tayo ay nanampalataya doon sa krus, sa mabuting balita, tinubos tayo sa kautusan, hindi na tayo under sa submission sa mga Hudyo, Old Covenant Law of Moses, according to their works. Pero sa mga Gentiles, according to Romans 2:14 and 15, conscience, law of conscience. Diba? Kaya, dito, malaya na tayo sa kautusan na law of sin and death. Dati, submitted tayo doon nung wala pa si Jesus. Gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo dito sa krus. Upang kayo, makinig kayo magaling, upang kayo'y makisama, makipagkaisa sa iba. Sa makasibagay doon sa buhay na mag-uli. Sino yung nabuhay na mag-uli na yan? Doon na tayo ngayon nakipagkaisa. Umalis na tayo doon sa law of sin and death. At tayo nakisama ngayon sa Panginoong Jesucristo, doon sa nabuhay na mag-uli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Dito tayo magiging fruitful, mga kapatid. Yung ating mga gawa, ito yung tinapik natin na bandang huli last Sunday. Yung judgment seat of Christ. Doon sa sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sana masubaybayan ninyo, ha? Ganda eh. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ito, mayroong hukuman ni Kristo dito, pero hindi na ito sa mga unsaved. Ito'y para sa mga ligtas na upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, body of Christ. Kasi ninyo magaling, ang nakipagkaisa kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, wala na sa kautusan. Dati, yun ang asawa mo, nakipagkaisa ka. Okay, na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Meron ka palang gagawing mabuti o masama sa paningin ng Diyos kapag ikaw ay ligtas na sa kanyang katawan. Punta tayo doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. Na tayong lahat ay bilang mga mananampalataya at body of Christ, tayong lahat ay mga manggagawa, bukid o gusali ng Diyos. Diba? Sapagkat tayo ay mga kamagagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Nakikita niyo yung mga paghahambing, tayo ay nakipagkaisa parang asawa. Tayo rin yung kamanggagawa, kapartner na manggagawa. Habang nabubuhay ka sa lupang ito, ikaw rin yung building, temple of God. Tayo rin yung bukid ng Diyos. Yan yung mga metaphor na pag-aari ka ng Diyos. Verse 10, wala tayo manggagawa.
Ayon sa biyaya ng Diyos ay binigay sa akin ng tulad sa matalinong tagapagtayo, iniligay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Kung iingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ibig sabihin, si Kristo yung foundation, di ba, ng building. Siya yung pinaka-cornerstone. So, verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, si Kristo lang. Kung hindi ang nalagay na, ito'y si Kristo. So, ibig sabihin, doon yung ating focus, yung ating relasyon kay Kristo. Verse 12, datapwat kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto. Pansinin niyo to, yung mga pwede mong parang gawin, parang kagaya ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, or tuyong dayami. Sa mataas na quality, patungo sa mababang kalidad ng uri ng pwedeng mong i-contribute. Diba? Verse 13, ang gawa ng bawat isa, ayan na, yun daw ating gawa, ay mahahayag. Kung ikaw ay believer, co-laborers ka, kamanggagawa ka ni Kristo. Kahit parang asawa ka ni Kristo, building ka ni Kristo, bukid ka ni Kristo. Okay? Yun daw lahat ng ating ginawa is either parang ginto, mataas na value, mababang klase, diyan, mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok saan? Sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ano yung kinontribute mo sa katawan ni Kristo, ano yung pagsuporta mo. Dahil ikaw ay katawan ni Kristo, lahat, according to Corinthians chapter 12 ba yun? Tayo ay katawan ni Kristo. Iba-iba ang bahagi, may mata, may ilong, may bibig, may tainga, pero lahat may purpose bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ako, ano daw ang yung naging contribute, ano yung ginawa mo, nag-purpose, nag-function ka ba talaga? Sabi diyan, dadaan daw sa apoy at susubukin ang gawa ng bawat isa kung ano yaon. Verse 14, kung ang gawa ng sino man ay manatili, dahil dumaan sa apoy, diba? Sinubok sa apoy, na ang kanyang itinayo sa ibabaw yaon, siya'y tatanggap ng reward, kagantihan. And then, ano sabi ng verse 15? Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Sabi ko nga last time, ano ba yung isip at damdamin ng taong lugi? Sa isang lugar, bumagyo, napakalakas na bagyo, tapos may bahay na gumiba, nawasak, pero merong bahay naman na hindi nagiba, na natili. So, sabi naman nung iba, di bale, kahit wasak, buhay naman. Ligtas naman. Pero ano naman ang sabi nung buhay na, ligtas na, nanatili pa yung bahay niyang nakatayo. So, may pagkakaiba po ba yung dalawa? Meron. Yung ligtas pero wala na yung bahay niya, wala na yung ari-arian niya, kita mo yung lungkot niya. Diba? Yung kanyang pinaghirapan na wala. Parang ganun. Kung i-analyze natin, although di tayo dogmatic, pero kung i-analyze natin, hindi masasayang ang iyong ginawa sa Panginoon. Halimbawa, nagpunta tayo sa katotohanan, nakipagkaisa tayo kay Kristo, nasa law of the Spirit tayo that gives life. Diba? Kung merong law, merong kinukuman. Ano yung command ng law of the Spirit? Pero wala ng condemnation. Ako, I believe, di ba sabi ng Romans 8:1, no more condemnation. Hindi ka na kinukondena. Pero merong law. Wala ka na sa law of sin and death, nagpunta ka sa law of the Spirit that gives life. Okay, paano naman yung law of the Spirit that gives life? Dito, according to their works, kung ano yung ginawa mo, doon ka hahatulan. Diba? At ang kahatulan, unang-unang kahatulan is death. Yung law of conscience, noong nagkasala si Eva at si Adan, ano nangyari? Namatay ang kanilang espiritu. Dito naman, wala ng penalty. Ligtas ka nga rito Abolish na yung death. Dito naman, ang batas,
ay nanggagaling sa yung kanyang word. Remember John 6:63? It is the Spirit that gives life. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Okay. Dito, sa law of the Spirit that gives life, ang nagbibigay sa atin ng buhay yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. So kung tinatanggap mo yung salita ni Kristo, una yung gospel, nagkaroon ka ng eternal life, abolish na yung death. Pero papaano ka lalago? Nagsimula ka sa na-born again ka, baby. Paano ka lalago? Ano sabi ng Bible? Diba? Nasain ninyo ang salita ng Diyos na gaya ng gatas. Ibig sabihin, sa law of the Spirit that gives life, ang command, kumain ka ng salita ng Diyos. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word of God that comes out from His mouth. Tanong, meron bang command ang law of the Spirit that gives life? Di ba sabi doon sa John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. Kung ako'y inyong iniibig, iingatan niya ang aking salita. Makinig po kayo magaling. Dito, walang penalty, walang condemnation. Alam niyo ito, nung ina-analyze namin last Wednesday, analyzation tayo pero hindi tayo lalayo sa scripture. Kasi nasa batas tayo ng Espiritu, walang condemnation, ligtas ka na. Ang Bema Judgment Seat of Christ, may reward. Kung mananatili ang iyong gawa, may reward ka. Pero kung ikaw ay nasunog yung ginawa mo, ang sabi doon, ligtas ka, pero lugi ka. Okay? Alam nyo, sabi ng Word of God, study to show thyself approved unto God. Word of God, word of the gospel, para lumago ka sa biyaya. Is it a command? Study to show thyself approved unto God. Utos po ba yun? Utos po ba yun? Yes. Pero walang penalty, walang parusa. Makinig po kayo magaling. Walang parusa. Kaya lang, sabi ko nga, kung i-analyze mo, pag hindi mo sinunod yung batas ng Espiritu, kasi ito yun batas ng Espiritu, ang kanyang ginagamit, ang tools niya, salita, scripture. Pero tamad ka, ayaw mo. Ayoko. Ano resulta? Wala kang alam. Hindi maliwanag. Hindi ka malago. Hindi ka malakas sa Espiritu. Kaya sabi ni Paul, sana nagtuturo ka na. Sana malago ka na. Pero hanggang ngayon, nananatili ka sa gatas. See, ang scripture din ang nagsasabi na may konsekwensya. Kung sa physical, napag-aralan natin last Sunday na in the spirit, wala na tayong batas na nagko-condemn at nagbibigay ng death. Kasi nga, malaya na tayo dun Dahil dito, tinanggap mo si Kristo sa ginawa niya. Kaya lang, may posibilidad na dahil dalawa ang ating pagkatao, is kailangan balanse ang buhay mo, hindi mo rin napapabayaan yung spiritual na buhay mo. Kasi dalawa na yung pagkatao mo Pag na-born again ka, 2 Corinthians 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas, so meron tayong taong panlabas, outward, ay pahina. Ito, tumatanda, napapagod, humihina. Ngunit ang aming pagkataong loob, dapat nababago sa araw-araw. Paano nababago sa araw-araw? Ephesians chapter 4:3, napagsakitan ninyong ingatan ng pakikipagkaisa sa Espiritu. Di ba? Nakipagkaisa ka sa Diyos. The unity of the Spirit. Medyo parang malalim. Para sa akin, malalim pa rin yung endeavoring. To keep the unity, pero pagsakitan, parang pagsumikapan. To keep the unity, para panatiliin yung pakikipagkaisa mo. Saan? Sa law of the Spirit. Tama ba? In the band of peace.
and be renewed in the spirit of your mind. Tanong, command po ba yan? Kayo po ba talaga ay nakikipagkaisa kay Kristo? Huwag nating pababayaan yung law of the Spirit that gives life. Pag nagtiyaga ka dyan, pag nagsumakit ka dyan, may reward yan. Unang-unang reward, yung grow mo in the Spirit. Di ba sabi nung 4:16, nababago araw-araw. Yun ang transformation. Kaya, ano man yung pagkapagod natin sa physical, huwag nating pababayaan ang command ng Espiritu, mag-aral ka at magbago ng pag-iisip. Kasi nakikipagkaisa ka kay Kristo. Tinatanggap mo kasi yung perfect will of God. Amen. And be renewed in the spirit of your mind. Tuloy mo nga, verse 24. And that ye put on the new man. O yan. Ano yung new man? Yung inward man. Which after God, pasinin niyo po ito is created in righteousness and true holiness. O sino yan? Yung inward man. Ano yon? Yung isipan natin. Kaya ano sabi ng Colossians 3:1? Ito, law of the Spirit, Law of the Spirit. Command pa rin to. If ye then be risen with Christ, kayo po ba ay risen na with Christ? Ano sabi dyan? Anong utos? Seek those things which are above. Ako ba may sabi niyan? No. The Bible, the Scripture. Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Set your affection. Yung kasama na dyan yung feelings mo, yung emotion mo, on things above. Yan yung maging kaligayahan mo, wag lamang yung dito sa lupa. Dual ang pagkapanalo mo Naaapektuhan yung physical. Pero the best blessing is yung spirit. So hindi ka lamang masaya after the flesh, after the physical. Lalo na yung sa spirit. Bakit? Kasi pag ginuha mo lamang kaligayahan, itong dito sa physical, napabayaan mo yung spirit mo, meron niyang konsekwensya. Kung merong konsekwensya ang natural law, naniniwala ako at mag-a-agree kayo, may consequences din yung law of the Spirit. Amen. Amen.